Morning. Tayo po ay nagpapatuloy po sa atin pong tema for this month. Christ humility is the answer. Manifesting servanthood. John chapter 13 verse 14 to 15. So tayo po ay umiikot po sa tema po natin sa buwan pong ito. Kaya po ang atin pong pag-aaralan, ang pamagat po ng atin pong pag-aaralan, the blessing of humility. Sa James chapter 4 verse 6, ang sabi po dito, babasahin ko po sa NIV version, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Amen. Ito po ang lagi pong pinagmamalaki po ni Brother Eddie. Ang lagi po niyang binabanggit, wala po akong ibang pinagmamalaki o at ipagmamalaki. Ang mayamang biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi po dyan, do you want God's favor in your life? Amen po ba? Parang ayaw po yata ng pabor ng Diyos. Pakitaas nga po ang mga kamay sa lahat po na may gustong magkaroon ng pabor ng Diyos. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Ang salita po ng atin pong Panginoon, nagpapakita po na ang taong kanyang pinagpala ay hindi yung mga malalakas, hindi yung mga mapagmataas, but yung pong taong mapagpakumbaba. Not the proud, not the strong, but the humble. Humility attracts blessing and favor of God. Ang humility, ang pagpapakumbaba daw po ang siyang nag-a-attract po ng pabor at pagpapala galing sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Kagaya po ng batis, ito po'y unti-unti pong dumadaloy dahil ito po ay mababang lugar. Rivers and oceans receive water because they are the lowest. In the same way, when we humble ourselves, God pours His blessings upon us. Kapag tayo daw po ay humble, bubuhos po ang pabor at pagpapala ng Diyos sa atin pong buhay. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Ito po ang laging binabanggit ng atin pong Panginoon sa kanyang mga salita. Isang bagay po na hindi po natin makakuha kapag tayo po ay nagmamataas dahil ang Diyos po ay galit po sa mapagmataas. Number 1, the call to humility. Humility is often misunderstood into this world. Hindi po masyadong pamilyar o sikat dahil kadalasan sa ating kapanahunan ay talagang makikita po natin na talagang likas po sa atin na mapagmataas. Naka-imbid na sa atin pong buhay yung pride. Lahat po ng tao. Lahat po tayo ay mayroon po nito. Tama po ba? Kaya nga, nauso po yung socialization, yung Facebook, pinupost po yung mga kung saan magaganda para makita, ipakita sa atin po mga kakilala o sa lahat ng tao kung ano yung na-achieve, ano yung, di ba, may mabili kang kadalasan yun po talaga ang normal. May mabiling mga bagong sasakyan, pinopost na may mabiling magandang bahay, may na-achieve na ganito, pinopost po yun. Pag nakapag-graduate po tayo ng anong kurso o ganito, talagang ipinapakita po natin na ito yung naabot po natin. Tama po ba? Pag mayroon po tayo mga grupo-grupo, picturean,
Lagi pong sinasabi, laging unang tinitingnan natin yung saan tayo, ano yung forma. Ano yung maganda po, mabaganda po ba yung aura natin? Kasi pag hindi, magagalit tayo, uy, huwag mong i-post yan, ha. Lalo na kapag medyo hindi maganda yung itsura po natin. So talagang nakasentro po sa ating sarili. Lagi po nating ipinapakita kung ano yung naabot natin, ano yung na-achieve po natin. Kung ano tayo at sino tayo para respetuhin at kilalanin sa mga taong nakapaligid sa atin. It is not self-degradation or weakness. It is strength under God's control. Ang humility daw po ay hindi po kahinaan, kundi kalakasan sa harap ng atin pong Panginoon. It is the deliberate choice to submit to God's authority, to acknowledge that our talents, resources, and even our very breath are the gifts from Him. As Paul says in 1 Corinthians chapter 4, verse 7, what do you have that you did not receive? Alam naman po natin na lahat ng mayroon tayo ay galing sa biyaya at habag ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Where pride seeks to glorify self, humility exalts God. Ang pride po ay itinataas ang kanyang sarili. Kapag nga daw po may mga ginagawa tayo, kailangang ipapakita natin kung ano yung paano natin nagawa ito. Minsan kahit wala naman naghahanap po tayo na sinong magpipicture, kung wala pong nagpipicture ay nagsiselfie po tayo para ipakita po na ito yung nagawa po natin. Tinataas ang sarili. It shifts the focus from look at me to look at Him. It's a posture that says, I can do this my own. Jesus Himself modeled in this spirit of dependence, saying, sabi po dito sa John chapter 15, verse 5, that apart from me, you can do nothing. True humility acknowledges our limits at leans fully in God's strength. So ito po, humility is not just an attitude. It is a spiritual posture of surrender. It means living with a contrite heart, one that is broken over sin and hungry for God's grace. Psalms chapter 34 verse 18 reminds us that the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When we lay down our pride and confess our need for God, He draws near. Ito po yung napakainam po sa atin pong Panginoon, kahit ano po yung mga pagkakamali po natin, pagkakasala. Kapag tayo po ay lumapit po sa atin pong Panginoon, sa kahit anong kaparaanan, kahit ano yung mga mabigat na mga kasalanan na nagawa natin, kapag lumapit po tayo sa atin pong Panginoon ng totohanan, siya po ay lalapit din. Hindi po tayo itataboy. Hindi katulad po ng mga ibang tao kapag nagkamali, kahit napakaraming ginawa mong mabuti, isang pagkakamali lang, burado lahat yung mga nagawa nating mabuti. Tama po ba yon? Additionally, humility is seen in our reverence for God's Word. In Isaiah chapter 62 verse 2, God says, "This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit, and who trembles to my words." To tremble God's words means to take seriously, believing that He says, obeying what He commands, and trusting what He promises. A humble heart does not argue with God, but yields. Ang
ang tinutukoy po sa Bible, ang tao daw pong humble ay nandun yung pagkatakot sa salita ng atin pong Panginoon at pinanghahawakan ang salita ng Diyos. At ito po ay sinusunod para mabuhay ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Further reflection, humility is the gateway to grace. God opposes the proud but gives grace to the humble. Sabi po ng James chapter 4 verse 6. Humility shapes our relationship. It allows us to serve others without expecting recognition. Kaya nga po, kapag tayo po ay nakakilala sa atin pong Panginoon at naintindihan po natin, dati mapagmataas tayo pero unti-unti po tayong hinuhulma ng atin pong Panginoon, tinuturuan. Marami pong mga pagtuturo para tayo po ay ihulma ng atin pong Panginoon at i-align ng atin pong buhay ayon sa Kanyang kalooban. Kung dati wala po tayong pakialam, pero kung tayo po ay nakakilala na sa atin pong Panginoon, tayo po ay naintindihan po natin ang kalooban ng Diyos. Naalala ko po nung ako po ay nakakilala sa atin pong Panginoon, bagamat lumaki po ako sa Kristiyanong pamilya, pero napawalay po. For how many years? Nung pumunta po ako dito sa Manila ay at the age of 17 years old, hindi po ako pinapayagan ng mga kapatid ko kasi minor de edad pa. Pero dahil nga po ay pasaway po ako sa magulang, hindi na po kaya at umiiyak po yung magulang, nagsusumbong sa mga kapatid ko. Pero gusto ko pong maging independence, no? Kayabangan. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. In fact, nung nag-high school po ako ay ayaw po akong paaralin kasi mga kapatid ko lahat tawag nito, aakyat sa entablado. Alam na kung ano po yung kukuning medalya. Lagi pong valedictorian. Pagdating sa pinakabunso, wala lang. At lagi pong sinasabing, aan ko pa sobra, hindi ko naman mabibili. Yun po yung pride po ng nature po ng tao. Pero nung naintindihan ko po at nakilala ko po ang atin pong Panginoon, bumalik po ako sa Lord year 2000. Gawain po natin sa kaingin. Gusto ko pong ibalik sa atin pong Panginoon yung kabutihan niya, yung biyaya at habag na natanggap. Pero hindi ko po nakita yon pagdating ko po ng Taiwan. Nandun po yung eagerness na paglingkuran ng atin pong Panginoon. Masaya na ako na sobrang galak ng aking puso kapag naglilinis, nagmamap, may magawa lang ako sa gawain ng atin pong Panginoon. Dahil that time, nung malayo pa sa atin pong Panginoon, wala, yung buhay ay halos araw-araw sa murang edad ay nandun sa barkada, laging lasing. Humility is required of spiritual growth. Without it, we resist correction and remain stuck in spiritual maturity. Jesus Himself, through the fully God, though fully God, humbled Himself and took the form of servant. Makikita po natin yan sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. If the King of Kings chose humility, how much more should we? Ang atin pong Panginoong Hesus ay minodel po niya. Hari ng mga hari, bumaba sa lupa para magpakumbaba at pagsilbihan tayo. The call to action, humility is not something we achieve once and for all. It's a daily decision, lifestyle we're called to. Una, surrender our pride.
And stop striving for control. Hindi na po yung tayo yung nasusunod. Kapag naintindihan daw po natin ang biyaya ng atin pong Panginoon na atin pong natanggap, the grace of God, hindi po pwedeng hindi natin paglingkuran ang atin pong Panginoon. Kasi wala po tayong ibang paglilingkuran kung hindi tayo naglilingkod sa atin pong Panginoon. Sino yung pinaglilingkuran natin? Yung sarili po natin o si Satanas. Lagi pong sinasabi ng atin pong Panginoon sa Revelation, sabi po niya doon, ayaw po niya yung maligamgam po tayo. Gusto po niya, on fire tayo, mainit. Pero laging hindi po ganon ang atin pong estado sa harap ng atin pong Panginoon. Wala tayong oras. Busy po tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero lagi po nating tatandahan ang atin pong priority ay paglingkuran ng atin pong Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink and whatever you do, do it all for the glory of God. Acknowledge our dependence on God in all our areas of life. Listen to His Word with a teachable spirit. Kaya lagi po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po nakikinig tuwing Sunday, kundi binubulay po natin ang salita ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay, sa atin pong mga tahanan. At itinuturo po natin sa atin pong mga anak. Serve others without expecting credit. Kaya kapag naunawaan po natin, hindi na po yung wala po tayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa atin. Nagiging concern po tayo at kung paano, iniisip natin kung paano natin sila paglilingkuran. Amen po ba? Confess sin quickly and live in ongoing repentance. Kaya tayo po, sinabi po ni Brother Raul kanina, habang tayo nabubuhay, nagkakamali, nagkakasala tayo. Pero yun po yung kainaman kapag tayo po'y nakakilala sa atin pong Panginoon. Hindi po tayo katulad ng kalabaw na naglulublob sa putik. Tayo po, kapag mayroon pong dumi na nakita, kagad tayo maghahanap ng tubig para hugasan ang dumi o putik sa atin pong katawan. Ang nature po ng kalabaw o baboy, talagang gustong-gusto po nilang naglulublob po sa putikan. But we are redeemed by the blood of Jesus. Tinanggap natin ang biyaya at habag ng atin pong Panginoon. At alam po natin na ayaw po ng atin pong Panginoon ang kasalanan. Kaya lumapit po tayo kaagad sa atin pong Panginoon at magpahugas. In summary, humility is not option, it's essential. It is the very foundation of our walk with God. The call to humility is a call to trust, to surrender, and to live under the loving Lordship of Jesus Christ. Those who humble themselves are the ones God's lift up. Sino po yung nagpakababa, ay yun po yung tinataas ng atin pong Panginoon. Katulad po ng isang baso po na puno ng tubig. Signifies full of pride. Wala na po pwedeng maidagdag doon sa baso na puno ng tubig dahil ito po'y aapaw at masasayang lang. Pero kapag ang isang baso ay empty, pwede po nating mapaglagyan ng tubig. So ito po yung sumasalamin ng biyaya at habag at pagpapala ng atin pong Panginoon, pabor. Kapag empty ang atin pong buhay, katulad ng baso, at
nauuhaw at nagdi-desire tayo na mayroon po tayong inaasam sa atin pong Panginoon. Kaya nga ang sabi po ng salita ng atin pong Panginoon, anyone who is thirsty, let him ask. Lagi pong, ito po ang formula ng atin pong Panginoon. Pangalawa po, the reward of humility. In Proverbs chapter 22, verse 4, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. The verse reveals a powerful spiritual principle. True blessing comes not through self-promotion, but through submission to God. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. It's placing God and other before personal ambition. When we live with humility and reverence for God, we align ourselves with His purpose. As a result, we experience riches, not just material, but spiritual and relational wealth, honors, esteem from God and others, and life, fullness, peace, and eternal perspective. Nagkakaroon po tayo ng purpose. Nagkaroon po ng tinatawag na eternal significance. Kasi kapag wala po tayong divine purpose, hindi po natin naintindihan ang plano ng atin pong Panginoon dahil isinasantabi natin, gusto natin ang atin pong plano ang masunod. Hindi po natin magawa ang pinapagawa ng Diyos. Ang buhay po natin ay magiging miserable. Napakarami pong mga tao pong lumisan sa mundong ito na hindi po nagawa ang kanila pong purpose at nagiging malungkot po ang kanila pong buhay. Dahil ang pinakamasaya at pinakamasarap na buhay, yung buhay na nandun po tayo sa kalooban ng atin pong Panginoon at ginagawa po natin ang purpose ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng atin pong Panginoon. God constantly honors those who walk in humility. James chapter 4 verse 6 says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Grace, it turns open doors that pride cannot unlock. Ang humility daw po ay nagbubukas ng mga pintuan na ang pride ay hindi magagawang makapagbubukas. In God's kingdom, the way up is down. True greatness begins with lowering ourselves, admitting our dependence on Him, and serving others without seeking credit. The humility attracts God's favor and position us for lasting influence. Imagine po, yung buto, maliit, walang kwenta, tuyo. Pero kapag ito po ay itinanim sa lupa, ito po ay hindi nakikita sa atin pong mga mata. It endures darkness. The season of humility. Ito po yung panahon na binaba po siya. Katulad po ng atin pong buhay, minsan dumadaan po tayo sa madilim, mabibigat ng mga pagsubok at tinuturoan po tayo na magiging humble. Mayroon pong pagtuturo. But that humble position ay hindi po yun ang end ng kanya pong buhay. Bagkos ito po yung simula ng kanyang transformation. When times come, nasisikatan ng araw, nauulanan, nadidiligan, ito po ay unti-unting bumibiyak ang lupa at umuusbong ang kanya pong mga tulip
o mga dahon at ito po ay lalago, maging malaking puno at namumunga ng prutas at kung saan ito po ay nakapagsisilong, nagbibigay comfort, nagbibigay lilim sa mga taong naiinitan. So ibig sabihin po, sa atin pong buhay, dumarating po sa punto na tayo po ay tinuturuan ng atin pong Panginoon. But marami pong mga pagkakataon na dumadaan po tayo sa mga ganong senaryo pero hindi pa rin po tayo natututo. Tinanggap natin ang biyaya at habag ng atin pong Panginoon. He modeled us to be humbled, hindi mapagmataas, kundi laging magpakababa. Nawa maging salamin sa atin pong buhay at lagi nating ingatan na hindi natin masaktan ang atin pong Panginoon. Minsan sa atin pong buhay, mag-asawa, sa atin pong mga kapatid, sa atin pong mga relatives o sa mga kapitbahay, nasusubok po ang atin pong humility. But we as Christians, kapag nagkamali po tayo, kapag atin pong atin pong pinatulan yung mga taong sumubok sa atin pong pasensya, doon na po nasisira ang atin pong buhay Kristiyano, ang atin pong testimony. Tama po ba? Kasi lagi pong nakadugtong, Kristiyano ka pa naman, pasimba-simba ka pa. Humility is not weakness. It is spiritual strength. It's choosing to trust God's timing, yield to His will, and to serve without needing applause. In return, God rewards the humble with peace, purpose, and promotion. Kaya, kapag tayo daw po pala ay naglilingkod, hindi na po natin kailangan po ng palakpak ng tao, kundi asamin po natin yung palakpak ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kasi kapag inasam po natin yung applause po ng tao, tinanggap na po natin yung reward po natin. For example po, sa atin pong mga mananampalataya, kapag na-assign po tayo na mag-pray, siyempre iisipin po natin kung paano po yung mainam, ano yung maganda sa pandinig ng tao. Pero minsan, pinapakita po natin kung na magaling tayong mag-pray. Yung mga salita na talagang ipapakita po natin na masabi ng mga tao na ang galing naman ito si brother. Kapag ganun daw po ay tinanggap na po natin yung reward na para sa atin. Pero kapag ginawa po natin, nag-pray po tayo na ang Diyos po ang atin pong inaasam na malugod, yun po yung pinakamainam. Kasi hindi po tumitingin ang Diyos kung gaano kaganda ang mga lumalabas sa atin pong bibig, kundi tinitingnan po ng atin pong Panginoon kung ito po ay galing sa puso. God rewards the humble with peace, purpose, and promotion. Pangatlo po, the example of Christ. Humility is not just virtue we are told to live out. It's a way of life modeled perfect by Jesus Himself in Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sabi po diyan, have this mind among yourselves.
which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Siya po ay tangan po niya ang pagka-Diyos, pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. This passage is one of the most powerful declaration of humility in the Bible. Jesus, fully God, chose to lower himself, becoming human, living in poverty, serving in broken, and ultimately dying a shameful death that he did not deserve. Pinanganak po siya, ay lagi po nating nababanggit, lagi po yung nababanggit ni Brother Eddie at lagi po nating naririnig. Hindi po niya piniling ipinanganak sa magarbong lugar, sa mga 5-star o 6-star hotel. Hindi sa makapangyarihang lugar na katulad po ng White House. Pinili po niyang doon sa pinakamababa, mabaho, maduming lugar sa pasabsaban. Dahil gusto niyang ituro yung virtue of humility sa sangkatauhan. He did not demand to be served. He came to serve. And because of that humility, in verse 9 says, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. The path to true greatness is through humility. Christ showed us that the way up in the kingdom of God is first down through surrender, obedience, and service. His life is the blueprint we're called to follow. Yun po yung pinaka-perfect example. Kaya nga po, ang sabi po ni Paul, imitate me as I imitate Christ. To be great in this world is to be servant of all. One of the clearest displays of Christ's humility is found in John chapter 13, when Jesus washes the feet of his disciple. Isipin niyo po, hari ng mga hari, Diyos bumaba, nagpakababa sa pinakamababa, at hinugasan ang atin pong mga paa. He signifies our sins. Ang pinakamaduming parte ng atin pong katawan, ng atin pong buhay. Nagpakababa ang atin pong Panginoong Hesus. The act was not about hygiene. It was about love, humility, and service. In John chapter 13, verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. True humility is not loud or attention-seeking. It's found in quiet acts of love. So, yung totoong humility po pala ay yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa atin pong kapwa. Sa atin pong buhay, sa amin pong buhay, mag-asawa, dumarating po kami sa punto po na grabe po yung amin pong pagtangis. Halos araw-araw, gabi-gabi. Kaya po kami napunta po ulit dito. I have served, I think, kung hindi po ako nagkakamali, 15 to 16 years na nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos. Doon po sa Aurora ay
nagpasimula po kami ng maliit na gawain at grabe po kasi kami lahat, halos wala. At yun naman po ay privilege po na makapaglingkod ng Lord, sa Lord. Yung pagod, yung hirap kasi malalayo pa yung lugar. And kahit maliit po yung gawain po namin, nakapagputa po kami ng 2 extension service. Pero kami lang din po mag-asawang nagpapalitan. Isipin niyo po, isang main, 2 extension, tapos mayroon pang mga life group, gawain na pupuntahan mo, malalayo. Hindi naman katulad dito na dito lang. Talagang sinubok po yung atin pong pananampalataya at atin pong attitude sa atin pong Panginoon. Ang masaklap dahil ang sabi po sa atin ay wala kang ginawa kahit konti. Pero tayo po ay nakakilala sa atin pong Panginoon, tayo po ay naglilingkod. Hindi po tayo nagtanim po ng galit. Masakit, pero sa pananalangin ay kailangan mag-release ng pagpapatawad. Marami pong mga nangyari, pero hindi po kailangang ibanggit. Yung maliit po na gawain po na yon sa biyaya ng atin pong Panginoon, medyo dumami, nagkaroon ng improvement, pero ang tingin po sa atin ay walang improvement na nangyayari. But praise God, magto 2 years na po na muli po ako nakatayo sa biyaya tabag ng atin pong Panginoon. Kaya po, palakpakan po natin ang Lord. Hindi ko po alam kung, sabi ko, kaya ko ba? Pero, Lord, mayaman ang iyong habag. Sorry po, naiyak po ako. The blessing of humility in our lives. Last na po ito. Humility is not just a virtue, it opens the door of God's best in our lives. Scriptures repeatedly shows that God honors and blesses the humble. In 1 Peter chapter 5 verse 6. Sabi po diyan, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. May singit ko lang po ulit. Maraming pagkakataon na gusto kong mag-escalate sa taas, pero pinili ko pong manahimik. And hindi na magsalita. This lifting is not always in instant or dramatic, but it always sure. God exalts the humble in His time and His ways. When we walk in humility, our prayers are heard more clearly. Kapag tayo daw po ay nabuhay na may pagpapakumbaba at kababaang loob, naririnig daw po ng malinaw ang atin pong mga panalangin. God listens to those who approach Him with a surrendered heart. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Our relationship are strengthened. Humility allows us to forgive, listen, and value others above ourselves. In Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Our spiritual growth deepens. A humble heart is teachable and ready to grow. Pride resists correction. Humility embrace it. Most importantly, humility brings us closer to God. In Isaiah chapter 57, verse 15, I live in a high and holy place, but also with one who is contrite and lowly spirit. In other words, when we humble ourselves, we invite God's presence in our lives.
Atin pong illustration, sabi po dyan, think of a rainwater. It does not stay on the mountain top. It flows to the lowest place, nourishing the valleys and plains. In the same way, God's grace and favor flow towards the humble. Ang ulan, ang mga patak ng ulan ay hindi po nag-i-stay doon po sa mga matataas na lugar. Ito po ay dadaloy sa mababang lugar. When our hearts are low and surrendered, we become channels of His blessing. But when pride elevates us, we become dry and spiritually resistant, like hard and rocky ground. Humility invites God's presence, power, and provision. It is not a position of weakness, but the strongest place we can stand under God's hand, trusting His will in every season. And in due time, He will lift you up. In my conclusion, the way up in God's kingdom is the way down. True humility God is looking for the humble to pour His blessings upon. Pride pushes away from God, but humility draws us near. If we humble ourselves, God will pour out His grace, peace, and favor. The greatest blessings of humility is intimacy with Christ. Mga kapatid, narinig po natin ang mensahe po ng ating pong Panginoon. Let us humble ourselves before God today so we may experience His favor and blessing. Mayroon tayong mga kagalit. Ito po yung mga bara, hadlang, para makadaloy ang pagpapala ng Diyos. Mayroon po tayong galit na hindi po tayo makapagpapatawad. Kailangan po nating i-release sa atin pong Panginoon at hingi ng tawad. May mga nasaktan po tayo. Humingi po tayo ng tawad. Una sa atin pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng deep surrender sa atin pong Panginoon. In Micah chapter 6 verse 8, what does the Lord requires of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with God, with your God. Tayo po'y tumayo po sa presensya ng atin pong Panginoon. Let us pray to God and surrender to Him. At sabihin po natin, Lord, teach me to walk humbly before You. Ang Diyos po ang nakakaalam, higit na nakakaalam sa atin pong buhay. Malinaw po niyang nakikita kung paano po tayo namuhay at paano po tayo nabuhay sa harapan ng atin pong Panginoon. Let us surrender our life to God. At awitin po natin ang awit po na ito. Make it a prayer
banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang Yes, Lord. hanggang mga Hayaan mong maging daluyan ang mga buhay ng iyong mga anak. Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Bago po ako manalangin, katulad po ng tubig na dumadaloy o tumutulo sa atin pong bahay o saan man, mayroon pong tulo. Kailangan mo pong ibaba sa pinakamababa ang timba o planggana para sahurin ang tubig na tumutulo. Yung timba po na yon o planggana, ito po'y sumasalamin sa atin pong buhay. Na kapag ibinababa po natin sa pinakababang lugar, salong-salo po natin yung tubig na yon na tumutulo. Ganon din po sa atin pong buhay. Kapag ibinababa natin ang atin pong buhay sa atin pong Panginoon, ang pabor at pagpapala ng Diyos ay hindi po masasayang. Taas po natin ang atin pong mga kamay. We need you, O God. We need your favor. Si Moses, nung naglalakad sila sa ilang, ang sabi po ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na po kami magpapatuloy. Lord, we need your presence in our lives. We need your favor. We need your blessings. Panginoon, sa oras po na ito, turuan mo po kami, O God, kung paano lumakad na mayroong kababaang loob. Mayroon pong pagpapakumbaba. Tanggalin mo po sa amin pong puso ang mga kayabangan, ang pride, sa pangalan ni Jesus. Tanggalin mo po, O God, ang karumihan sa amin pong puso. Linisin mo po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Lord, hayaan mong lumakad kami na katulad mo, Panginoon. Full of humility. Tanggalin mo po, God, sa amin pong buhay. Nang sa ganon, Panginoon, maranasan namin, O God, ang mga nakahandang pagpapahala na nagmumula sa iyo. Sa lahat ng aspeto ng amin pong buhay. Tanggalin mo po, O God, anumang mga balakid, anumang mga hadlang. Lord, hayaan mong patuloy kang mangusap sa bawat isa na narito. Maunawaan po namin, Lord, ang iyong mayamang habag at biyaya. Makita po namin, O God, kung paano ka namuhay na mayroong pagpapakumbaba. Hayaan mong maging katulad kami sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng araw, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon. Teach us, Lord, how to numbers our days aright. Turuan mo po kaming mabuhay na magningning, magliwanag. Lumakad kami, O God, sa iyong plano at purpose. Lord, Holy Spirit,
Patuloy kang mangusap. Lord, transform us from glory to glory. Patuloy, Lord, na Ikaw, O God, ang higit na nakakaalam sa amin pong pagkatao. Hindi man kami nakikita sa amin pong mga kapatid, mga kapatiran. Pero sa labas, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, Lord, hayaan mong makita, Panginoon, ang iyong glory. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katangian, ng pagpipigil. Katangian, Panginoon, na malaya kang makakilos sa amin pong buhay. Mold us our character. Patuloy, O God, dalangin ko po, O Diyos, patuloy mong basagin ang amin pong pusong mapagmataas. Kung mayroon pong mga alitan sa mag-asawa, hayaan mong ang pagpapakumbaba ay laging naroon, Panginoon. Huwag mo pong patigasin, O God, ang mga puso ng bawat isa. Ang magulang sa anak, ang anak sa magulang, magkapatid. Lord, hayaan mong palayain mo, O God, ang iyong mga anak sa mga galit, hinanakit, sama ng loob. At palitan mo po ito, Lord, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. In the mighty name of Jesus. At hayaan mo, Lord, dumaloy, Panginoon, Lord, ang pagpapahala. Buksan mo, O God, ang durungawan ng langit. Higit sa lahat, Panginoon, Lord, ang pagpapahalang spiritual. Lalo po kaming ma-inlove sa iyo. Lalo po kaming lumago sa amin pong pananampalataya. Lalo po naming maunawaan higit ang iyong habag at biyaya na amin pong naranasan. Na dapat kami patungo sa kapahamakan. Pero inaahon mo po kami mula sa putikan. At ang nais mo, Panginoon, sabi mo sa John chapter 10 verse 10, to give us life and have it abundantly. Salamat po, O Diyos, dahil alam kong binubuhos mo na, O God, ang pabor at pagpapahala sa iyong mga anak. Ano man, O God, ang kanila pong mga tinatangkilik, ano man ang kanila pong mga pinaplano, the seed of faith na inilagay mo sa kanila pong puso, patuloy mo po itong payabungin, pagpalain sa pangalan ni Jesus. Ano man, O God, ang mga negosyo, trabaho, Lord, pagpalain mo po, O God, ang bawat isa. Maging pagpapahala, maging daluyan ng pagpapala sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Lord, let your abundance flow upon our lives, our family. Until, O God, our third generation and fourth generation, ito yung pinangako mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Na ang pagpapahala ay kami, O God, ang hahabulin. Blessing will overtake us, O God, so that we could be a blessing to others sa pangalan ni Jesus. Claim it, believe it, as we have faith to our God. Ang Diyos po ay hindi maramot. Ang Diyos po ay mabuti. Sa pangalan ni Jesus. Lord, hayaan mong ikaw, O God, ang laging maitaas sa amin pong buhay. Hayaan mo ang banal na Santong Espiritu ang laging magpapaalala sa amin that we are more than conqueror through Christ Jesus. Hindi po kami magpapadaig ng kaaway, anumang dinidikta. Nilalagay sa amin pong mga isipan, galit, hinanakit, sama ng loob. Kundi, Lord, ang pagpapatawad, ang pagmamahal, ang pag-uunawa, ay patuloy mong ilagay sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga puso. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin, O God, ipinagkakatiwala, O God, ang lahat. Siliwan mo po ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.